viewers, welcome sa Vito Flight, dito lang sa paborito niyong tambayan, Slurp and Zone. Tamang-tama to, Mare. Habang umiinom tayo ng detox drinks, meron tayo magandang kwentuhan. Siyempre, live na live tayo ngayon kasama ang ating Korean lovers dito sa Slurp and Zone. Ako si Lina, ang certified tambay sa Korean Snack House. Ako naman, si Maring Sel, ang mahilig sa samyang noodles. At kami ang inyong host sa Vito Flight. Ngayon mga ka-viewers, i-welcome natin ang ating guest for today. Isang successful entrepreneur na ngayon ay isang proud owner ng Slurp and Zone. I-welcome natin mga ka-viewers si Ma'am Lori. So, kumusta po Ma'am Lori? Okay naman. Kumusta po kayo na nakaraang bagyo? Nakasurvive naman kami. Dito hindi naman bumaba. Ngayon po ay meron lang po akong mga katanungan regarding po sa inyong negosyo. Maaari niyo po bang ikwento sa amin o sa ating mga viewers kung paano po ba nagsimula ang Slurp and Zone at ano-ano po ba yung mga product and services na ino-offer po ninyo? So, ako nagsimula nun, talagang as in wala akong business, sa bahay lang. Bahay, school ng mga anak ko. And then, napag-isipan ko mag-business ng Avon, Personal Collection, Natasha, MSC, as a manager, direct supplier ng mga under ko. So yun, after nun, isipan ko naman na nung kami lumipat ng Bae, tapos nagkaroon kami ng konting business din ng mga street food dito sa Bae. Binigyan kami ni Mayor ng pwesto dito sa Bae. So after that, nag-online selling na lang ako sa bahay. So okay naman, mas okay din yung gano'n kasi hindi na kami hirap na maghakot ng mga produkto kasi dun nakakapagod. Although okay naman yung kinikita, kaya lang mas pagod ka. So natural lang yun sa business. So, nag-online na lang ako. So, sa online, malaki din ang kinikita. Kaya lang, yung coaching ibinigay sa amin ni Lord, yun yung namin, harabat. So, from Kabuyao to Bae, madaling araw, makakakot ako. So, parang sabi ko, meron naman akong friend na sa UP. So, inalok ako na mag-UP naman. So, mas okay din doon. Kuyat nga lang ikaw sa hapon tulog, so umaga gising. So, okay din yun. Tapos may friend akong Koreano na naisipan niya magtayo kami ng business na Korean Mart. So, wala nito sa Kalawan before. So, sa Kalawan, mga 8 months o 7 months lang kami doon. So, give up ko na yun. Nagtayo na lang ako nito sa Bae. Ito na yun sa highway, National Highway. So, ako na yung sa menu namin, ako na yung nag-isip ng mga pagkain na magiging patok sa mga customer. So far, okay naman yung aming kinikita. Ito yung bago na. So, sa mga nakaraang mga taon po, ma'am, ano po yung mga strategy para po mapalago niyo po itong inyong business na Slurp and Zone? So, yan sa strategy, syempre mag-iisip din ako kung paano babalik ang mga customers sa'yo. So, unang-una yung presyo ng pagkain. Yes. Hindi lang sa presyo, kundi yung quality ng ihahaw sa kanila. So, nag-isip ako ng maraming menu. Katulong ko yung mga anak kong nahilig din sa Korean pagkain. Sabi ko, ganito lang ang presyo natin. Ito yung ating kailangang i-build na menu. So, ngayon, pabalik-balik naman yung customer namin. So, sa pagbuo po ninyo nitong business po ninyo na Slurp and Zone, Ma'am Lori, meron po ba kayong mga struggle na pinagdaanan? At paano nyo po ito na-overcome, ma'am? So, yung mga struggle so far, medyo slight lang naman. Kasi minsan, pag halimbawa sobrang ulan, so mga tao hindi talaga lalabas. So, panay ang dalangin ko, sabi ko, Lord, kahit konti lang, kikitain ko na, kumbaga, pambayad na sa kuryente at saka sa rent. So, yun yung aking kailangan survive every day na pangangailangan namin. And then, so far, okay naman. At hindi naman ako binibigyan ni Lord ng ganong
na ibabayad naman namin sa tama yung mga bayarin namin. Ayun. Kailangan lang namin talagang magtiyaga. Yes. Yun ang pinaka tiyagain mo talaga. Kasi pag talagang wala kang tiyaga sa business, wala talaga eh. Kasi na-experience ko na pag halimbawa yung lagi kang tamad kumilos, Yes. yung mabigat ang katawan mo, hindi talaga magiging magaan yung dating ng tao sa'yo. At kung paano ka makisama sa mga Yun ang customer mo. importante. Yes. Yung minsan, halimbawa may mga bata, pinibigyan namin candy, kung ano yung may ibibigay namin, may offer namin na pwede namin may ibigay. Sabi ko, ito po ibigay, hindi naman po palagi kami magbibigay, kaya lang, meron po kaming ibibigay. Pag wala, ay di wala po. Yun. So, ayan mga ka-viewers, dapat may tiyaga kapag tayo ay magtatayo ng isang negosyo. Kasi kailangan mo talaga magtiyaga. Araw-araw, sasabihin mo talaga. Kahit yan ay, kami umulan, bumagyo, sa totoo lang po, nandito kami. Hindi kami nawawalan ng customer. Bigay talaga ni Lord yun. Hi mga ka-viewers, ako po si Lina, ang inyong host. Hi Ma'am Lori. Hello. So, para po sa inyo, ano naman po yung mga kaibahan sa inyong negosyo na wala po dun sa ibang nagnenegosyo po sa market? So, yung business ko ngayon, sila din naman yung customer na nagsasabi na mas mabuti nagtayo kami dito sa Bae ng ganitong Korean Mart. Kasi nadayo pa daw sila sa Los Baños. So, ibig sabihin, natutuwa sila na meron kaming Korean Mart na mas malapit na paborito kasi nilang kainan. So, yun. Yun yung advantage po namin. Napaka-advantage po talaga sa isang negosyo na mas malapit sa customer po. Ano po? Na dumadayo pa sila ng LB. Opo. So, ngayon dito na. Lalo na yung mga mahilig po sa mga Korean. Korean. Opo, mga pagkain ng Korean. Ma'am Lori, paano naman po nakakatulong yung mga feedback ng customer po sa inyo? Maganda naman po ito or hindi po? Yung sa akin, yung feedback karamihan ng mga customer ko, nasasarapan sila doon sa aming inihakain sa kanilang pagkain. So sa akin, proud ako kasi kakaiba daw yung lasa. And then, hindi talaga ako gumagamit doon ng mga MSG, mga ganun, wala. Mga natural po yung aking ginagawa. So yung feedback nila, kaya bumabalik-balik sila sa amin. Masarap po yung tteokbokki, masarap po yung kimchi jjigae, masarap po yung donkas, ganun. Kaya at least, alam namin i-maintain yung lasa. Yes. So, napaka-ganda pa talaga po na i-maintain po talaga yung lasa para balik-balikan ng customer. Ma'am Lori, meron po ba kayong mga ginagamit na digital marketing strategy po para sa inyong negosyo? Meron po. Meron po kaming page na Slurp and Soul. Meron din kami Instagram para lang kami makilala lagi saan. Nagpo-post din kami ng mga menu, o ano yung latest, ano yung mga update. Yun. Malaki po ba yung naitulong po ng page ninyo? Malaki yung naitulong kasi nakilala din kami gawa ng mga estudyante, may hilig sa mga Facebook, sa mga, doon lagi sila nag-check ng aming menu. Kaya, Kung ano po yung bago? pumupunta sila dito. So, nagdadala yung kilala ng mga estudyante, dinadala si Mami nagdadala din ng mga kakilala. So, lumalawak yung mga Hello po ma'am, ako po si Ivan. Ito po yung aking katanungan po sa inyo. Ano po ba yung mga plano sa inaharap para sa inyong pagpapalawak at pagpapanatili sa inyong negosyo? So, yung plano ko talaga is mag-open pa ako ng isang hindi Korean Mart. So, meat siya na marinated meat. I mean, yung meat ng pork at saka ng beef, ng chicken, yung marinated na. Yun yung plano ko talaga. Another. Pero ito yun, kasama din yung Korean Mart ko. Oo. So, good afternoon po, Ma'am Lori. Bali, ako po si Rose. Para sa aking katanungan naman po, meron po ba kayong mga kinakaharap o problema sa inyong negosyo at paano niyo po ito nasusolusyonan?
ang matindi kong kinaharap, every bills ng aking mga bayarin. Yan yung matindi. Kasi pag hindi kami everyday mag-open, sayang. Sayang yung aming kikitain everyday. So, kailangan ko gumising talaga ng on time. So, minsan, late na kami mag-open, may mga estudyante na dyan sa labas. So, ginagawa ko, nag-on time na lang ako. So, yun, yung mga bills lang talaga. So, kailangan namin mag-open ng everyday. Wag muna magre-rest day. Ayan mga ka-viewers, so narinig po natin kung paano lumago ang negosyo po ni Ma'am Lori ang Slark and Soul. So salamat po Ma'am Lori at tiyak ang iyong mga naibahagi po sa amin ay meron po tayong mga viewers na maiinganyo kung paano po magtayo ng isang negosyo. So maraming salamat po Ma'am Lori. So bilang pasasalamat po, kayo po ay sa inyo na po yan. Salamat po. Maraming salamat sa inyo at binisita niyo yung aming store kahit pa paano. Yes, ma'am. Thank you po sa inyo. So, ayan mga ka-viewers, grabe ang natutunan nating mga strategy kay Ma'am Lori. Anong masasabi mo, partner? Yes, partner. Ang daming na-share ni ma'am na nakaka-inspire para sa mga magne-negosyo pa lang. Ako si Maring Maricel. Ako naman po, si Maring Dina. Hanggang sa susunod na Week Live!